Ito ang Akash missile. Lilipad ito papunta sa eroplanong ito. Chengdu J-20. Boom! Walang kawala. Baka Akash yan. Seriously, ang Akash missile system ay ang system na gustong bilhin ng Pilipinas para sa Philippine Army. Pero ano nga ba ang meron dito? Ano-ano ang mga kaya nitong gawin? Paano ito makakatulong sa Pilipinas? Tingnan natin sa video na ito. Ang Akash missile system ay isang medium-range surface-to-air missile na dinevelop ng Defense Research and Development Organization ng India. Nakadesenyo itong magbigay ng air defense laban sa mga aerial threats gaya ng fighter jets, cruise missiles, at unmanned aerial vehicles. Ang isang battery ng Akash ay binubuo ng 4 na self-propelled launchers. 12 Akash missiles with 3 missiles per launcher kung Akash 1S or Prime, 6 missiles per launcher naman kung Akash Next Generation na nakalagay sa canisters, isang Rahendra Fire Control Radar, at Battery Command Center. Ang grupo naman ng 4 na Akash batteries ay may isang Group Command Center at isang Central Acquisition Radar. Ang missile launcher ay self-powered at fully automated electromechanical launching system. Pwede itong nakasalpak sa isang 8x8 truck para sa mas mabilisang repositioning. Pwede ring tracked para sa mga mas rough na terrain. At pwede ring stationary para sa mga base at city protection. May iba-ibang variants naman ang missiles nito. Ang Akash Mark 1, Akash 1S, Akash Prime, at Akash NG. Pareho lang ang mukha ng mga incremental variants na Mark 1, 1S at Prime. Pero iba naman ang mukha ng Akash NG. Take note na limited lang ang pinalabas na details regarding sa Prime at NG missiles for security reasons, pero ang lahat ng mga ito ay may high explosive fragmentation warhead. Ibig sabihin ay may marami itong mga high velocity metal fragments para hindi na nito kailangang ma-direct hit ang target para lang masira ito. Pareho lang din ang bilis ng mga missiles na ito na Mach 2.5 or 3,100 kilometers per hour. Pero mas magaan nga lang ang NG having 350 kilograms kumpara sa ibang variants na 720 kilograms ang bigat. Mas magaan ang NG dahil wala na itong ramjet technology at pinalitan na ito ng dual pulse solid rocket motor. Ang dual pulse solid rocket motor rin ang dahilan kung bakit abot ng NG ang 70 to 80 km na range kumpara sa Prime na 30 to 40 kilometers lang. At ang mga ito ay may flight ceiling na 20 kilometers. Ibig sabihin lang ay kayang-kaya nitong maabot at habulin ang pinakamabilis na fighter jet ng China, ang Chengdu J-20 na may flight ceiling na 20 kilometers at bilis na Mach 2 lang o 2,470 kilometers per hour. As mentioned earlier, may 2 radars ang missile system na ito. Una ay ang battery level radar na Rahendra Fire Control Radar. Ito ay passive electronically scanned array radar na ginagamit sa 3D target detection hanggang sa layong 60 kilometers, multi-target tracking hanggang 64 targets, at kaya nitong mag-guide ng hanggang sa 4 na missiles ng sabay-sabay. Ang isa pang radar ay ang Central Acquisition Radar na isang long-range 3D radar
na kayang makadetect ng targets sa layong mahigit 200 kilometers. Nagsisilbi itong early warning para maihanda agad ang mga missile launchers bago pa man makalapit ang kalaban. At dahil ito ay nag-ooperate sa S-band, mataas din ang chance nitong madetect ang mga stealth aircrafts gaya ng Chengdu J-20. Ang Battery Command Center naman ay ginagamit para sa operation ng isang battery. Pinoproseso nito ang impormasyong natatanggap ng Rahendra radar. Ito rin ang nag-a-assign ng targets sa mga missile launchers. Sinisiguro rin ito ang tamang engagement sa kalaban. Ang Group Command Center naman ay higher level ang operation. Kino-coordinate nito ang mga BCCs sa isang air defense network. Pinoproseso rin nito ang impormasyon na nakukuha ng Central Acquisition Radar. Ito rin ang nag-a-assign ng targets sa mga battery command centers base sa priority at threat assessment. At ito ang nagmamanage ng Battlefield Air Defense Strategy. Ngayon, ganito gumagana ang Akash missile system. Una ay ang target detection at tracking. Pagpasok pa lang ng kalaban sa 200 km detection range ng Central Acquisition Radar ay makikita na agad ito. Kapag na-identify na ang target, ilalock naman ng Rahendra Fire Control Radar ang target at patuloy na itatrack ito. Sunod ay ang Command and Control Processing, kung saan inaalisa ng Command Center kung ang na-detect ay dapat bang i-engage o hindi. Kung na-confirm at na-authorize na dapat punteryahin, ika-calculate ngayon ng system ang optimal interception point at flight path base sa bilis, altitude at direksyon ng paparating na target. Pagkatapos ng kalkulasyon ay ang missile launching na. Automatic na mag-elevate ang launcher base sa interception point na kinalkula. Susundan gayon ng missile ang flight path na naset ng BCC. Habang ito ay lumilipad, ay nakakatanggap ito ng real-time path corrections galing sa radar at mag-a-adjust ang missile ng direksyon ayon sa bagong impormasyon. Sa final approach, magpapalit na ngayon ang missile sa active radar homing kung saan mag-isa na itong pupunta sa target. Kapag malapit na sa target, ay otomatiko nitong matitrigger ang proximity fuse at sasabog na ang fragmentation warhead. Astig, di ba? Ngayon, as of 2025, ang Armenia pa lang ang tanging bansa na opisyal na nakakuha ng Akash missile system mula sa India. Noong 2022, lumagda ang Armenia ng kasunduan na nagkakahalaga ng humigit kumulang $720 million para sa 15 Akash missile systems. Inaasahan namang magiging pinal na ang $200 million deal para sa Akash missile system para sa Pilipinas. Bukod dito, ang mga bansa tulad ng Vietnam, Egypt, Brazil at Sudan ay nagpahayag din ng interes sa Akash missile system. Ating makikita na kailangan talaga ito ng Pilipinas dahil kulang talaga ang ground-based air defense nito panglaban sa mga kalabang fighter jets, cruise missiles at UAVs. Again, as we always say, pangdagdag sa deterrent capability ng Pilipinas. At dahil ito ay mas mura kumpara sa mga Western mid-range missile system gaya ng Patriot, ito ay swak sa budget ng Pilipinas. Pero kahit pa ito ay affordable, ito naman ay napaka-capable na missile system.